Kumusta kayo? Pag-usapan natin ngayon ang mga serbisyong binibigay sa atin ng gobyerno ng Pilipinas. Alaamin natin kung ano-ano ba yung mga pundasyon na sumusuporta sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero teka muna, naitanong nyo na ba sa sarili nyo, ano nga ba talaga ang ginagawa ng gobyerno para sa'yo at sa komunidad mo? Yan mismo ang tanong na sasagutin natin ngayon. So, heto yung magiging journey natin. Unahin natin ano ba talaga yung mga government services na yan. Tapos, sisilipin natin yung mga para sa kabuhayan, kalusugan at syempre, kaligtasan. At sa dulo, titingnan natin yung bigger picture para makita kung paano nagkokonekta ang lahat. Game? Okay, simulan natin sa pinaka-basic. Ano nga ba ang mga serbisyo ng gobyerno? Ito yung pundasyon, yung pinaka-foundation ng suporta para sa bawat mamamayan. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo na lang na parang mga haligi to. Mga haliging sumusuporta sa pang-araw-araw nating buhay. Pinag-uusapan natin dito ang lahat mula sa edukasyon at trabaho hanggang sa kalusugan at kaligtasan natin. Sila yung nagpapatatag sa ating lipunan. Ngayon, pasukin natin yung unang haligi, yung para sa ating kabuhayan at ekonomiya. Paano nga ba tumutulong ang gobyerno para magkaroon ng oportunidad na umasenso ang bawat isa sa atin? Well, heto yung malaking challenge, di ba? Paano mo mabibigyan ng sapat na edukasyon at kasanayan ang lahat ng tao, bata man o matanda, nasaan mang sulok ng Pilipinas? Kasi alam naman nating lahat, edukasyon talaga ang isa sa mga susi. So, eto yung ilang mga solusyon. Meron tayong Alternative Learning System o ALS, perfecto para sa mga out-of-school youth at adults na gustong makapagtapos. Meron ding Special Education o SPED para sa mga estudyanteng may special needs. At para sa mga kapatid nating Muslim, andyan ang Madrasa Education Program. Ang goal, simple lang, walang maiiwan. At syempre, hindi lang yan sa formal schooling. Sigurado pamilyar kayo sa TESDA, no? Sila yung nagbibigay ng mga, technical and vocational skills training. Ito yung mga practical skills na kailangan para sa mga trabahong in-demand, dito man sa Pinas o kahit sa abroad. Ngayon, pag-usapan natin yung safety net natin sa trabaho, yung social insurance. Madalas itong nakakalito, pero simple lang yan. Kung nagtatrabaho ka sa isang private company, para sa'yo, ang SSS. Kung sa gobyerno ka naman, GSIS ang para sa'yo. Ganun lang kasimple. At teka, marami pa. Nandyan ang DOLE. May programa silang tupad para sa mga nawalan ng trabaho. Ang DOS naman, tinutulak nila yung science and technology sa pagnenegosyo. At syempre ang NFA, para siguraduhing stable at sapat ang supply ng pagkain natin. Lahat yan, nakatutok para palakasin ang ekonomiya. Okay, lipat naman tayo sa pangalawang haligi na napaka-importante, ang ating kalusugan at kapakanan. Kasi ika nga, health is wealth. So paano ba ito pinoprotektahan ng gobyerno? Pero heto na naman yung isang malaking tanong. Paano natin masisiguro na lahat talaga ng Pilipino, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, ay may access sa maayos na healthcare? Napakalaking challenge niyan. Well, may mga ginagawa para dyan. Una, andyan ang PhilHealth, yung National Health Insurance Program natin. Tapos, may programang Doctors to the Barrios. Literal na dinadala nila yung mga doktor sa mga remote na komunidad. At syempre, andyan din yung mga National Immunization Programs at yung DOTS strategy para labanan ng tuberculosis. At sigurado, narinig nyo na to, yung 4Ps ng DSWD. Ito yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Basically, isa siyang conditional cash transfer. Ibig sabihin, nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilya pero may kondisyon. Dapat pinapanatili nilang malusog at nag-aaral ang mga anak nila. Pero hindi lang 4Ps, may tulong din para sa ibang sektor. Halimbawa, yung social pension o SOPKEN, ito'y para sa mga indigent senior citizens natin. At meron ding Sustainable Livelihood Program o SLP para tulungan yung mga pamilya na makapagsimula ng sarili nilang pangmatagalang kabuhayan. Alright, punta naman tayo sa ikatlong haligi. Ito yung para sa ating kaligtasan at security. Paano ba natin nasisigurong safe ang mga komunidad natin? Well, kilalanin natin ang mga guardians natin. Andyan ang DPW, sila yung sa mga kalsada, tulay, at flood control. Siyempre ang Armed Forces of the Philippines o AFP para sa national security.
At sa pang-araw-araw na proteksyon, andyan ang PNP at ang Bureau of Fire Protection o BFP. At para makita nyo kung gaano kahalaga ang pagtutulungan nila, isipin nyo, pag may sakuna, una, magbibigay ng warning ang Pag-asa o PHVOLCS, sunod, tutulong sa pag-evacuate ang PNP at BFP. Pagkatapos ng sakuna, papasok yung DPWH para mag-clear ng mga daan, at sa huli, ang DSWD naman yung magbibigay ng relief at suporta sa mga apektadong pamilya. Isang buong sistema yan na gumagana. Okay, para sa huling bahagi natin, let's zoom out a bit. Tingnan natin yung bigger picture. Kasi ang tanong, saan galing yung pera para sa lahat ng serbisyong to? At paano to nagkakaugnay-ugnay? Ang sagot dyan ay simple lang, yung national budget. Isipin nyo to bilang master plan ng bansa para sa paggastos. Dito nakadetalye kung saan mapupunta ang bawat piso ng pera ng bayan. At kapag sinilip mo kung paano hinahati yung budget, makikita mo kung ano yung mga priorities. Usually, yung pinakamalaking slice ng pie napupunta sa social services. Yan yung edukasyon, kalusugan, social welfare. Sunod dyan yung economic services, kung saan pumapasok yung mga infrastructure projects. Kaya sa huli, mahalagang tandaan natin na itong mga serbisyong ito, hindi lang sila basta mga pulisya na nakasulat sa papel. Ito ay isang sama-samang pagsisikap, isang bayanihan para bumuo ng isang bansa na mas maganda, mas ligtas at mas maunlad para sa ating lahat. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong na ito. Ngayon, may ideya na kayo sa mga serbisyong available, paano pa kaya sila mas makapagsisilbi ng mas mahusay para sa'yo at para mismo sa komunidad mo? Isang magandang bagay na pag-isipan.